Steffi here. Welcome back to my channel. O, ayan. So, ang tarot reading naman natin for today. O, by the way, single tarot read muna ha, para sa inyong request. And ang tarot read natin for today ay para po kay David Licauco. Okay, so kanina pa na siya shuffle ang cards. Dagdagan ko lang ng isa. So, let's start. Ito na po ang kanyang cards for David Licauco. Single tarot read muna tayo ha. King of Swords. So, ayan. King of Swords. Maraming iniisip. Pero habang nag-iisip, o diba, very strategic, very intentional. O, ayan. Very trustworthy. Very honest sa kanyang decisions. So, ayan. Straightforward. So, merong pinagdidesisyonan ngayon. At parang hari, kung mag-decide, siya yung masusunod. Tapos sundan pa ng The Emperor. Ayan. So, siya talagang masusunod. Siyang kailangang igalang, irespeto ang decision. At walang makakasagabal by hook or by crook. Kung ano yung kanyang decision, yun yung masusunod. Yan si The Emperor. Okay? So, para siyang father figure ngayon. Siya yung nagpaplano. Siya yung nagbabudget, nagmamanage, basta siya yung masusunod. Okay? Magkasunod, King and Emperor. Tapos, Ace of Wands. So, man, maganda. So, pag Ace, mga bagong creation, bagong invention, or bagong gawa, bagong contract, bagong business, ano pa, anything na may kinalaman sa kanyang creativity. Mara ding bagong project or ano man na gusto niyang pangunahan ba yun or simulan, basta gusto niyang siya yung mauna, siya yung gagawa. Okay? Yan, mga bagong opportunities for David. Ganda naman. Ace kagad. Alright, next card. Nine of Wands. Ayan. So, kung merong mga bagong dumarating, kailangan niyang protektahan ang mga ito. Maaring on guard siya. Kailangan niyang ipagtanggol or protektahan ang mga mahal sa buhay, ang kanyang properties, or ano pa man na mahalaga para sa kanya. Okay? So, as the King and Emperor, ganun siya ka-tight or ka-mature magbantay para sa kanyang assets. Ano pa? Basta yan ang kanyang may mga boundaries. Minamaintain ang boundaries niya. So, kung meron mga bagong ventures dyan, bagong business, ayan, meron pa rin siya nung boundaries na sinusunod at pinoprotektahan, inaalagaan. Okay? Next card. Wow, the Sun. Ganda naman. So, see the Sun, ang yes card, wish granted, happiness, success, ano pa, bliss. Yan, very positive na card, see the Sun. Okay, ganda naman. Ano pa, victory card, yes card, wish granted. Lahat na ng positive, yan ang binibigay ni the Sun, the giver of life, the giver of hope, the giver of miracles. Wands na naman. So, 10 of Wands, ayan. Napapagod din siya. Okay, so maring sa dami ng ginagawa, sa dami ng responsibility sa buhay, napapagod din. Yan ang kanyang pagod, ang tire, ang exhaustion. Ano pa, kailangan din niya mag-unwind, mag-rejuvenate, mag-rest. So, maaring kailangan niya ng pasyal-pasyal muna. Okay? Or tour para ma-regain ang strength. Okay, next card. Wow, the Queen of Coins. Ganda naman. Kaperahan, kaagad. So, si kaperahan, si Queen of Coins,
Ayan o, bilog na bilog, kaperahan. So, maring ito din yung kanyang nanay. Okay, na very practical. Maring kasama niya sa business, advisor na din niya. O ayan, so ganun din ang kanyang katangian. Very practical pagdating sa kaperahan. Okay? So, next card. Six of Swords. O yan, si Six of Swords, ang isang transition, maring kailangan niyang lumipat, maring lumipat ng bahay, lumipat ng trabaho, lumipat ng lugar, maaring ding mag-emigrate sa ibang bansa. Ayan, basta kailangang lumipat or mag-transition. Yan si Six of Swords. Okay, maring naghahanap siya ng greener pasture, maring maghanap ng ibang trabaho or ibang business or ibang pagkakakitaan, mag-relocate, ayan, moving. Okay? So, last card na po para kay David. Ayusin lang natin para magkasyang mga cards. Okay? Pero ang ganda ng mga cards niya, lalo na si The Sun at si Queen of Coins, kaperahan. Okay, so, last card para kay David Licauco. Hanging Man. O, ayan. So, si Hanging Man, yan ang kanyang sakripisyo. So, maring mag-sacrifice para dito sa relocation or ang kanyang paglilipat. Maring yun yung kanyang sacrifice. Or sacrifice dahil dito sa mga responsibilities sa buhay. Or sacrifice dahil dito sa pangangalaga sa kanyang assets or boundaries or properties. Or ano pa ba? Kailangang magbago ng pananaw sa buhay. Kaya kailangang lumipat. Yan, si Hanging Man. Okay? So, ang kanyang first card, si King of Swords, na straightforward, very honest, at decision maker. Okay? Tapos si last card, ang Hanging Man, ang kailangang magbago ng pananaw or perspective sa buhay. Kailangang tingnan niya sa ibang angle or anggulo, mga bagay-bagay para maging makabuluhan yung kanyang decisions. Or maring ito yung kanyang sacrifices sa buhay. Okay? Sacrifice para makalipat or magbago ng lugar, ng bahay, or whatever na kailangan niyang lipatan. Alright? So, yun po yung tarot reading ni David Licauco. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood pa ang next na video. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.